Pilipinas, ang oras po, 6:39. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong makakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Ika-29 na po, bukas pala is Swell Day, Friday Swell Day. Asahan po ang matinding traffic at syempre sa Saturday, katapusan Sunday, 1 na ng Setyembre. Nag-uumpisa na ang mga Christmas songs. Doon sa area ko ay meron ng mga Christmas lights. Wow. Although parang all throughout naman kasi may Christmas lights sa amin. Pero iba pa rin kapag nag-umpisa na ang bear month. So, malapit na, Attorney Cam. Dos Kumpanieras. Sumisilip na ba si si Sir Jose Marie Chan? Marami nga lumalabas naman ang mga memes. Pero bagaman at magaganda ang kanyang mga kanta, Attorney Cam, are you a fan? Yes, I am a fan of the songs, but not the singer. Ako, fan talaga ako ni Jose Marie Chan ever since nung bata. At kino-consider ko kasi package. Total package dapat. Unang-una, syempre maganda yung mga songs. Pangalawa, yung ibang background, tinitingnan natin. Lalo na kapag may issue sa mga manggagawa. Anyway, iba po ang ating talakayan ngayon patungkol pa rin po sa mana dahil nag-umpisa si Attorney Cam ng mana noong Monday. Lubos-lubosin na po natin dahil depende po sa sitwasyon, sa circumstansya ng magmamana at circumstansya ng nagpapamana ang applicable na legal provision. At syempre, ang mga karapatan. Dos Kumpanieras. At tulad po ng naipangako na natin, ang tanong, paano at kanino magmamana ang isang ampon? Marami po sa ating mga kababayan ay bagaman at hindi dumaan sa legal na proseso, itinuturing na ampon dahil nga po dumaan doon or isinailalim doon sa tinatawag na simulated birth. Kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon, makinig po kayo. Ano nga ba yung simulated birth? Ito yung anak ng iba, pinalabas at inirehistro na anak ng ibang tao. At pinalabas na lang, si nanay pumunta sa Maynila, doon siya nanganak, bagaman at hindi. Doon inirehistro sa Maynila dahil para maitago o maakubli yung fact na hindi naman talaga siya nagbuntis. Problema po ito pagdating sa oras ng manahan. Dos Kumpanieras. Bakit kanyo? Kasi po yung mga apektado, ang kanilang mana, syempre, maghahabol, napiprejudice ang kanilang karapatan bilang mga compulsory heirs. At syempre tonight, we also have DZRH Malakas promo. Ang tanong, true or false na nanatiling compulsory heir ng biological parents ang anak na ipinaampun sa iba. Ipadala po yan bilang private message. Yung sagot niyo dyan sa atin sa DZRH Dos Kumpanieras. Ipadala po ang inyong totoong pangalan at kung nasaan kayo at mamaya or before the end of the program or after the end of the program, ipapadala po ni Attorney Cam ang inyong ang inyong premyo. Dos Kumpanieras. Talagang ipadala yung totoong pangalan, kayo. Ano yung mga pangalan nyo, gumagamit kayo ng mga pabaliktad na pangalan. Oo, o kaya naman yung mga pangalan na nakaka-confuse, By the way po nga, maganda rin po na totoong pangalan ng gagamitin. Yes. Total naman, hindi naman doon sa hindi naman publicly, naka-private message. Kasi si Attorney Campo ay nagli-liquidate din. Ina-account po niya ang mga kapondong ito para din po transparent ang lahat. Okay, magandang gabi po muna sa ating mga nanonood at nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa iyo, Eds Maglakas, Tita Amim Raflar Garcia, Topex Hamulin,
pinsan ko to Irene Almodovar, Eduardo Narvaez, at syempre Gael Enriquez. Hindi din nawawala ang mga taga-Guimaras, represented by Ramel Maluto at syempre Miss Irene Almodovar. Attorney Cam. Magandang gabi rin po. Syempre, unahin ko muna si Papa Will, si Mama Jovita na nanonood sa atin. Lagi yan mga fanatics ko nakalagay nga Jovita Adami is watching. At magandang gabi rin po, of course, nakatutok si Emma Flores ng Santa Rosa, Laguna, Jerry, George Aquino, Rico, and Ronald Tumbaga. Magandang gabi po. Mga taga Bicol, Miss Charo Abraham, si Fiesta Mart Royal, Wilson Aldea, si Fiesta Mart Royal ay nanonood sa San Pedro, Laguna. Magandang gabi din po sa inyo sa mga taga Zambales, especially sa San Antonio, Zambales, Wilson Aldea Jr., Mirna de la Cruz, si Rica Bague, si Boboy Pertos sa Puerto Princesa City sa Palawan, Juno Lucina na nanalo kagabi. Mami Belen Rivera, Moon Beats, at syempre naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Joby Barbecho, at Maricor Angeles. Maraming iba pa nanonood sa atin sa, nabasa mo na yun sa YouTube, Attorney Cam. Ito pa, Michael Manalo, YouTube hindi pa, si Ramon Manjares, si Buddy Camposano, Ador Cortez, Ray Mendoza at Hilario Enriquez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Voz Compañeras. Umpisa na po natin ang ating talakayan. Applicable po yung Domestic Administrative Adoption Act of 2022 kung saan nagkaroon na po ng, dati po kasi kung tutuusin, doon po sa lumang batas kung saan kailangan pang dumulog sa korte para makapag-ampon, kung mag-aampon po kayo ng bata, dudulog po kayo sa korte, idadaan nyo pa sa paglilitis o sa magsasampa kayong petisyon, dadaan sa mga pagdinig. Sa ngayon, matapos po maisabatas yung Domestic Administrative Adoption Act, hindi na po ninyo kailangan pang dumulog sa korte para dito. Pero, dadaan po kayo doon sa proseso na itinatakda sa ilalim ng DSWD. In fact, meron pong specific na ahensya patungkol dito. If I'm not mistaken, that is RACU, Regional Alternative Care something unit. Ayan. So, meron pong isang childcare unit. Ayan. So, yun po, dadaan po ito. Hindi na po magastos, Sa halip na gastusin ninyo sa pagbayad ng abogado, pagsasampa ng petisyon, sa mga appearance fees, at saka kung ano-ano pa, ay maari na po ninyong gastusin, para sa additional na pondo para sa inaampun ninyong bata, Pero, doon po sa luma, ang relasyon ang relasyon sa pagitan ng adopter at adoptee, tama ako, adopter at adoptee, yung inaampon ay personal at eksklusibo lamang. Sa ilalim po ng bagong batas, binuwag na po yung ganitong relasyon. Ang sabi po, mutual na ang relationship. Ibig pang sabihin, yung anak o magulang at kapatid nitong adoptee, adopter, yung itong nag-ampon, ay nagiging karelasyon na din, kamag-anak na din for all intents and purposes ng inaampon. Ibig pong sabihin, kapatid mo na talaga yung anak nung nag-ampon sa iyo. Kung ang nag-ampon sa iyo ay yung magulang nung nag-ampon sa iyo, lolo at lola mo na din. So hindi na siya personal lang sa pagitan ng nag-ampon at ng inaampon. Dos Compañeras. So reciprocal, na ang kanilang relationship. Ayan. Yan po ang kagandahan ng batas na ito. Kasi dati nga, Panyera, sabi mo nga, kung sino lang yung nag-ampon at yung inampon, sila lang ang may relasyon. Yung mga iba, so wala, parang deadma lang. Ayun. Pero ngayon, kinlaro na po ng batas na kapag inampon ka ng ampon sa'yo, yung mga kamag-anak niya, yung nanay at tatay niya, lolo't lola mo na rin. Ayan. At yung kanyang mga kapatid, tiyahin mo na rin. Ganon. So sa ilalim po ng Section 41 ng New Adoption Law, ini-expand po ng yung legitimate filiation sa pagitan ng adopter at ng adoptee, nakasama na po yung adopter's parents, legitimate
siblings and legitimate descendants, no? Ang ibig pong sabihin, no, yung kapatid, nagiging kapatid mo na yung mga anak nung nag-ampon sa iyo. Dos Kumpanya. Ano ang kagandahan nito, no? Ibig pong sabihin ito, yung legal na implikasyon, no? Ay syempre, salo mo na din yun. Dos Kumpanieras. Kagandahan kasi dito, Panyera, no? Sabi nga nila, nung mga last time, dahil ang batas po natin, kailangan pupunta ka pa sa korte para mag-adapt, ang ginagawa po ng mga iba, isinusunod na lang sa pangalan. Yun yung tinatawag natin na simulated birth. Oo. Pero ngayon, dahil nga sa batas na ito, no, dito po pwede nang mas madali, mas mabilis. Hindi nyo na kailangan mag-perjure. Yes. Anong ibig sabihin ng perjure? Kasi mga sinusumpaan yung mga salaysay dito. Yung even your birth certificate, no, ay sinusumpaan ito. Kagaya na nga yung naging issue dito ka ng Alice Go at saka Sheila Go, na di ba sinumpaan nila yung mga salaysay na sila ay mga Pilipino at ipinanganak sila dito sa Pilipinas. Kaya posible rin or kasali din yun sa mga kasong kinaharap or maaari nilang kaharapin. Dito po sa sitwasyon, no, na nagkaroon ng simulated birth, ibig pong sabihin nagsinungaling kayo sa totoong circumstansya ng isang bata. At no, ang kagandahan lang dito, meron pong batas yung Simulated Birth Rectification Act na nagpapahintulot o nagbibigay kapangyarihan o pagkakataon sa mga nag-simulate o nandaya ng birth record, no, para po ayusin ito. At bagaman at ito ay normally sa ilalim po ng Revised Penal Code, ito ay may parusa dahil ito po ay krimen, may parusa itong kulong, ay kapag ka po inavail po ninyo within 10 years hanggang 2029 po ito, ay maari po ninyong ayusin ito at wala po kayong kriminal na pananagutan. Dos Kumpanya. Ano po ba ang kagandahan kapag ka inayos ninyo ang record availing doon sa benepisyo ng Simulated Birth Rectification Act? Kung sakasakali po na mamatay kayo, no? Talaga namang mamamatay tayong lahat, una-unahan lang. Halimbawa po na magkaroon ng death, yung pinalabas na magulang, but yung pong mga compulsory heirs nung pinalabas na magulang ay maari pong habulin at patunayan na hindi talaga yan anak ni mama at papa. Hindi talaga yan anak ni Mother Bear at ni Father Bear. Anak yan ng kung sino. Anak yan ng labandera namin. So, ibig pong sabihin, kawawa, no? In the end, kawawa itong bata. At this will be another dilemma. Why? Kasi ang birth certificate niya ay sa ibang tao, paano siya ngayon magmamana sa kanyang biological parents, no? Assuming na hindi siya, kumbaga, ay nagkalimutan na sila. Of course, hindi ito malilimutan. But then again, no, kung yung mga biological siblings naman, sasabihin, tingnan niyo po ang birth certificate nito, hindi naman po ang magulang. Stranger siya, no? On record, siya po ay stranger. Patunayan niya. So, kailangan bang gumasos ka pa ng DNA, no? Pagpapa-DNA para patunayan ang kakarampot mong mana? Dos Kumpanieras. Ayan. Diba? Kakarampot mong mana. Kakarampot na nga lang, magkano magpa-DNA ka pa, diba? Mahal. At yung stress, Attorney Cam, that the child has to go through. Yes. Anyway, kung meron po kayong mga similar questions, no, pwede po ninyong ipadala yan sa DZRH TV4K livestream bilang comment sa YouTube at DZRH Dos Compañeras Facebook Live tonight bilang comment. O kaya naman 0919282645 and Attorney Cam, saan pa silang pwedeng magpadala ng kanilang mga mensahe. Pwede po kayong magpadala sa aming social media platforms sa DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Huwag kalimutan follow, like and share po yung ating episode ngayong gabi. Yes, para po mas marami pang matuto sa ating talakayan tonight. Dos Kumpanieras. Marcelo M. at maraming iba pa, gayon din si Manolito Pasha na nagme-message. Magandang gabi po sa inyo, Kenneth Arevalo and Miss Roxanne Coso, Alexis Tiger at maraming iba pa. Techi, pero hindi Attorney Cam, may Tichi.
Yung pangalan, Tichi Villaruel, Sanico Venta, magandang gabi, at Miss Maricor Angeles. Magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. By the way, again, our DZRH Malakas promo question, true or false, nananatiling compulsory heir ng biological parents ang anak na ipinaampon sa iba. Ipadala po again bilang private message sa atin at pipili tayo ng isang mananalo tonight. Magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo na nakakasama ninyo. Ang bilis ko magsalita. Ang bilis ng utak ko ngayon. Ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyara ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin yung mana or paano, kanino magmamana ang ampon. Magmamana pa ba siya sa kanyang biological parents? No? By the way, no, nagiging issue lamang po yung pagmamana. No? Kung sakasakali, kapag may namatay yung nag-ampon o yung pinaampon, nagiging issue lamang po ito kung sakasakali at meron pong mga naghahabol na compulsory heirs. Otherwise, kung kinikilala kahit pa po simulated birth, basta po ito ay may record, no? Kahit pa fraudulent yung record na yun, kung wala naman pong maghahabol, wala po itong problema. Dos Compañeras. Kaya lang kasi kapag po kasi nagmamanahan na, syempre iba na ang epekto nito. Dahil syempre, akin yan. Dapat malaki sa akin. Bakit mababawasan ng share ko samantalang hindi naman natin siya kaano-ano. Anak naman siya ng kung kanino. Ipinalit lang yan sa pansit. Ganun yung mga joke sa probinsya So, dakuan po natin yung mga, by the way, no? Again, yun pong relasyon, dati sa lumang batas, yun pong relasyon na nabubuo kapag merong pag-aampon ay sa pagitan lamang ng inampon at nag-ampon. Sa ngayon, sa ilalim po ng bagong batas, yung Domestic Administrative Adoption Act, no? For all intents and purposes, nakikreate po yung relasyon sa pagitan ng adopter at ng inampon. Gayon din, yung mga kaanak ng mga nag-ampon. Dos Compañeras. Ito po yung question. Ampon po ako ng aking magulang. Ang biological parents ko, kapatid ng father ko. Nang mamatay ang kapatid ko na single, bali anak ng nag-ampon sa akin, pwede po ba akong magmana sa kanya? O kung mamatay ang biological parents ko, pwede ba akong magmana sa kanila? Dos Compañeras. Sa bago pong batas, no, kung ito po ay again, no, kung halimbawa ay legit ang pag-aampun sa inyo at o kahit pa hindi legit, kung hindi naman kini-question, no, ng kung sino man, tagapagmana po kayo. Kapatid Attorney Cam, yung kapatid ng nag-ampon, hindi ka tagapagmana basta buhay pa yung nag-ampon sa'yo. Dahil ang magmamana, syempre, again, yung magulang. Kasi sinasabi niya dito, single yung kapatid niya, so ibig sabihin yung magulang munang magmamana. Kung wala yung yung mga magulang, ibig sabihin yung mga nag-ampon sa'yo o yung, yung adopting parents, no? Saka ka lamang magmamana sa iyong adopting siblings, no? Or sibling. Samantala, yung question na kung magmamana pa ba siya doon sa kanyang mga magulang. Sa ilalim po ng Adoption Act, nasa-sever, ibig sabihin, napuputol yung legal na relasyon sa pagitan ng ipinaampon at ng biological parents. Pero, no, pinapayagan po naman ng batas na kung sakasakali na ang isang nagpaampon, no? O kaya naman ay yung inampon ay nag-iwan ng will o yung commonly known as last will and testament, ay mabibigyang effect po ito, assuming or basta ito ay nasasaad or naaayon doon sa mga probisyon ng batas patungkol sa valid testamentary disposition or valid will. Dos Compañeras. Attorney Cam, next. Eto, may question naman dito.
Tanong ko lamang po kung pwede po ba akong mag-adopt ng aking illegitimate child. Ako po ay naging isang dalagang ina, pero iniwan po ako ng aking ka-live-in. Ngayon po ako po ay meron ng asawa at gusto ko po sana yung illegitimate child ko o yung anak ko sa pagkadalaga ay ampunin namin. Okay. Actually, no, again po, no, yung mga mag-a-adapt, sabi po, ang general rule dyan, dapat dalawa kayo mag-adapt. Pag mag-asawa. Yes. Pero, exception dyan, of course, kung halimbawa i-adapt mo ay yung illegitimate child mo, provided na may consent ng asawa mo. So, yun lang naman ang hinihingi dyan, consent ng asawa mo. Ngayon, ibang usapan kung halimbawa, ikaw din ay mag-a-adapt ng legitimate child nung asawa mo. So, pwedeng ikaw na yan. So, again po, kung i-adapt mo illegitimate child mo, anak sa pagkadalaga, wala pong problema yan. Pinapayagan po yan. Basta may consent po ng iyong mister. Ang importante po itong pag-a-adapt na ganito, kasi aangat sa level ng legitimacy ang isang batang illegitimate child. And we know for a fact na kapag illegitimate ang isang bata, dehado siya, Sa manahan. Dos Compañeras. Yung question dito na pwede ba yung sabi dito yung nasaan yung question? Pwede bang mag-ampon yung medyo may katandaan na mga walang mga walang mga anak? Pinapayagan po ito ng batas, Kayo po ay mag-a-apply doon sa DSWD. Meron po tayong episode, in the past na nagtatalakay tayo doon sa proseso ng pag-aampon sa bagong administrative or domestic administrative Adoption Act. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Peter Albia, Marcelo M. Joy Garimbao, at si Nato Necase. Magandang gabi sa iyo. Gayon din kay Frui Vita at Merlinda Abolencia. Si Charo Abraham ay nanunood. Halimbawa, dalawa po ang legitimate na anak at isang adopted. Paano po ang hatian? Kapag ka po, kapag ka po inampon ang isang bata na-elevate siya sa level of legitimacy. Ibig pong sabihin katumbas ng isang legitimate na anak ang share ng isang ampon. So, divided by 3, assuming na sila lang ang mga compulsory heirs. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito po, ako po ay anak sa labas, ng aking tatay. At ngayon po, siya po ngayon ay meron ng asawa. Wala po silang anak. Nag-adapt po sila, pero hindi ko po alam kung ito po ba ay dumaan sa legal na adoption o hindi po. Ang tanong ko po, sakali pong mamatay ang tatay ko, mas malaki po ang makukuha ng inadapt nila. Tama po ba yon? Okay. Ito yung sinasabi ni Panyera na kapag nag-adapt po yung mag-asawa, ang level po nung kanilang inadapt ay of course legitimate po. At yung share ng legitimate po at illegitimate, sabihin na natin na ikaw ang kadugo, pero siya, hindi naman siya ang kadugo. Sa inyong dalawa, mas malaking share ang makukuha nung inadapt kaysa sa'yo. Masakit man ito, pero yun po ang nakalagay sa batas. Ngayon, pwede mong i-check, kung yung adoption ay dumaan sa legal na proseso or hindi. Kasi kung simulated siya, maaaring hindi siya magmana. Yes, maaaring mo siyang questionin. Oo, yun. Ayun. Dos Compañeras. Nakasamalinaw po doon sa ating batasan, yung karapatan ng isang adopted child sa intestate, ibig sabihin wala pong intestate succession, ibig pong sabihin walang will, should na-improve dito sa bagong batas, at without distinction from legitimate filiation. Yes. Na-improve ito in a sense na, kasi dahil naman sa unang batas, sa lumang batas, katumbas ng legitimate child pa din ang kanyang share, pero doon lang siya nagmamana sa nag-ampon sa kanya. Ngayon, pwede siyang magmana sa kapatid, sa kapatid niya, nung silbing kapatid na niya dahil inampon siya ng pamilya, o kaya sa mga lolo at lola. And I would assume, Attorney Cam, bagaman since bago itong batas na ito, wala pang question or kaso sa Korte Suprema na nakakarating patungkol dito, I would assume na itong inampon ay magkakaroon din ng karapatan
na yung tinatawag nating right of representation dahil sinasabi nga doon sa bagong batas na wala nang distinction. So katumbas na rin siya at nagki-create na din ito ng relationship sa pagitan ng adopted at ng relatives noong nag-adapt sa kanya. So ibig sabihin papasok siya kung sakasakali, no? Maari niyang ma-enjoy ang right of representation or karapatan na humalili, no, doon sa kanyang adopting parent. Dos Compañeras. Lane Lewis, magandang gabi sa iyo. Marites Liedo. Attorney Cam, ikaw ang susunod? Ikaw Ako na ba? Panyera. So ano na ngayon? Pwede bang magmana ang pinaampon sa biological parents and vice versa? The answer is, it depends, no? Kung meron pong will, masusunod po yung will. At doon sa will ay nagbibigay sa kanila, masusunod po yung will. Kung wala naman po, yung rule on intestacy at dahil po rule on intestacy at ang kanyang affiliation na ay doon na sa nag-ampon, doon na po pupunta yung yun na po ang masusunod. Na parang sila na talaga yung totoong pamilya. Ayan. Ibig sabihin, Panyera, no, kapag halimbawa no namatay yung inampon, no? At single o kaya single siya, wala siyang anak. Buhay pa yung kanyang adopted parents. Yung adopting parents at saka yung biological parents. Sino ang magmamana? Ang magmamana po kung walang will, no? Yun pong adopting parents o yung nag-ampon, wala pong matatanggap yung biological parents. Pero kung meron pong will na iniwan na nagsasabi, winibigyan ko pa rin ang aking mga biological parents, then ito po ay masusunod basta't in accordance doon sa requirements ng batas ang will na iniwan. Dos Compañeras. Ito, Panyera, may question dito. Magandang gabi po mga attorneys. Kami po ay 5 magkakapatid. Isa po sa amin ay adopted ng aming parents. Noong namatay po ang parents namin, may naiwan po sa aming house and lot. Ngayon po, kaming 4 na tunay na magkakapatid ay nag-a-agree na ibigay na lamang po doon sa aming bunso yung aming house and lot. Kaso ayaw pong pumayag nung nag-adapt yung inadapt ng aking mga magulang. Ngayon, ang tanong po namin, pwede po ba namin siyang ma-exclude na lang? Total, hindi naman po namin siya kadugo. So ito, usaping mana pa rin ito, no? Again po, no, sabi po sa batas, dahil po ang isang adopted, siya po ay legitimate, no? Ang share niya ay parehas po sa mga legitimate children. So hindi po pwedeng ma-exclude siya, not because na ay hindi namin siya kadugo. Mali po 'yun, Hindi no? na dugo ang basehan Hindi dito. na dugo ang basehan dito. Ang basehan ay yung legal filiation. Yes. So dahil may legal filiation na siya, hindi niyo siya pwedeng i-exclude. At kapag kayo po ay nag-execute ng extrajudicial settlement of estate with waiver of rights, pag wala siya doon, pwede niyang questionin yung settlement of estate dahil siya po ay isang heir din po, no? Siya po ay tagapagmana na in-exclude ninyo. So bawal pong ma-exclude yung mga Kung gusto ampon. niyo pong mag-waive, ay kayo lang. Hindi nyo pwedeng persahin ang isang, by the way compulsory heir na din po siya. Dahil again, ay tunuturing siya na legitimate na anak ng nag-ampon or legitimate na kadugo ng mga kamag-anak ng nag-ampon. Dos Compañeras. Pinaka-best way dyan, so kung i-waive niyo yung kanya, yung portion na yung share niya, bayaran nyo na lang. Baka pumayag siya, di ba? No? Basta hindi siya pwedeng mawalan. Basta wag niyo siyang tatanggalin. Okay. Okay, si Anonymous. At tanong ito kagabi, Attorney Cam. Attorney, yung anak sa pagkadalaga ng kapatid ko. Anak sa pagkadalaga. No? Pinalabas na anak ng mama ko. Bali lumabas na kapatid namin. Ngayon, patay na ang kapatid ko na siyang totoong nanay. Nagmana na siya doon. Ibig sabihin itong pinalabas na kapatid nila. Nagmana na siya doon sa totoo ng nanay. Namatay din ang mama ko na sa totoo lang ay lola ng anak ng kapatid ko. Magmamana pa din ba siya sa mama ko na lola? Na lola ng anak ng kapatid ko. Medyo confusing. Complicated. Dos Compañeras. Pinalabas, meaning simulated.
no, 'di ba? Hindi ito dumaan sa legal na proseso ng pag-aampon kasi nga naman napakahirap nung araw na mag-ampon dahil dudulog ka pa sa korte. So ito ay simulated. So therefore, issue talaga, no, ang manahan o yung legitimate na tinatawag o yung matatanggap na share doon sa mana. Sa ganitong sitwasyon, no, syempre issue po talaga ito. Pero, no, take note po na sa kaso ninyo nang mamatay ang kapatid ninyo na siyang tunay na magulang, ay ibig sabihin, may karapatan na kung nagkataon, no? Kung nagkataon na yung pinalabas na kapatid ninyo ay hindi ganon ang sitwasyon, kundi for records purposes ay nakapangalan sa totoo niyang magulang o nag-reflect sa totoo niyang nanay, hindi po ba't hahalili din siya sa kanyang nanay at siyang aangat at kukuha ng share na dapat sana ay sa kanya. So wala talaga kayong lugi kung tutuusin. Maliban na lamang kung ang nangyari is that syempre, dahil sa record, sila yung mga kapatid ninyo siya. Say for example, 5 kayong magkakapatid. Tapos dumagdag pa siya, di 6 kayo, no? Pagkatapos namatay yung kapatid ninyong, namatay nga yung kapatid ninyo na totoong nanay nitong kapatid-kapatiran ninyo / pamangkin ninyo. Nung namatay siya, meron siyang anak. So, ang mangyayari, meron siyang anak, maliban pa dito sa pinalabas na kapatid ninyo. So, ang mangyayari, magdi-divided by 6 pa din dahil yung 1/6 mapupunta doon sa mga anak na declared. Hindi po ba? Ngayon, dahil wala naman siyang ibang anak, di pareho pa din ang hatian. No? Hindi talaga kayo nawalan. Dos Compañeras. Yun ang pagkakaiba nito, Attorney Cam. Di ba, complicated. Pero kung tutuusin, simple lang din. Dahil yung right of representation sana. Either way, pareho lang. Magkakaroon lang ng issue. Again, kung meron pang ibang mga anak itong kapatid ninyong namatay. Para hindi rin kayo nawalan. Magkaiba lang sa magkaibang perspektibo nga lang. Kasi kung ito ay declared na anak nung tunay anong kapatid ninyo, right of representation, just the same, dahil nag-iisa siya, pareho lang din ang makukuha niya. Pero dahil nawala naman siya at wala namang issue yung namatay ninyong kapatid, di pareho din. Kayo pa rin ang mag-ahati-hati. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Maghahanap muna ako, Panyera, pero bago yan, i-review ko lang sila doon sa ating question. Baka naman po nakakalimot po kayo, 500 pesos din po ito. True or false lang pala, nananatiling compulsory heir ng biological parents ang anak na inampon sa iba. Yan. At padala po bilang private message. Dos Compañeras. Ang sabi ni Gael, double ang mana niya. Not really double, pero nagmana na kung pinamanahan siya ng kanyang totoong nanay, hindi naman talaga siya talaga doble, no? Dahil kung nagkataon, ay aangat din naman siya doon sa level na magpagmamana bilang nai-enjoy siya, meron siyang right of representation. Ayan. Okay. Magandang gabi muna kay Eduardo de la Cruz ng Taguig City, Rodel Anasio. Sabina Ariola, God bless you. From Antipolo, Arnel Harina ng Marikina City, si Jason at Paula Awas, Gina Corono, magandang gabi rin po. Ito si Alexis Tiger, paano kung magulang ay may naiwang lupa't bahay, parehas silang adopted, pero itinago o hindi ipinaalam na may dapat silang manahin, ikinamatay na ng isang kapatid. Nalaman ng mga anak ng namatay, may karapatan ba ang mga anak? Definitely meron pong karapatan ng mga anak. Bakit kanyo? No, kasi sila ang hahalili doon sa kanilang namatay na magulang, no? Ano yung maari nilang gawin? Pwede po silang mag-demand ng settlement of estate and partition, no? Kasi nga, kung halimbawa ito, I would assume na itong isa ay nag-execute na lang ng affidavit of sole adjudication or sa affidavit of sole heirship, which is wrong. That was perjured, no? At pwede po itong pawalang visa at questionin at pawalang visa sa korte. Dos Compañeras. Ito, Panyera, bago tayo mag-commercial break, bitinin natin sila sa question ni Gina Corono. Sabi niya, meron po bang mamanahin ang hindi tunay na anak? Pero siya po yung nagpalaki mulat sa pool.
Pero ang apelyido sa unang ama na patay na, no? Nag-asawa ng pangalawa, nagkaroon ng mga kapatid sa tunay na merong mamanahin. Wala nga lang mga kasulatan. Naglakihan silang magkakapatid, ang turingan nila ay magkapamilya. Ngunit may lupa ang kanilang tatay. Mapapasama din ba ang naunang anak-anakan? Meron ba siya? Okay. Meron din question dito sa kung may age limit ba ang adoption at yung uncle. Example, my uncle had an illegitimate child before marriage tapos wala silang anak ng wife niya. Can he still adopt his child kahit na nasa 40s na? And if tito can't adopt, if mamatay ang yung tito ko, may habol. Lilinawin natin yan sa ating pagbabalik. Again, sa ating pang DZRH Malakas promo question, true or false, na nanatiling compulsory heir ng biological parents ang anak na ipinaampon sa iba. Private message pa sa atin sa DZRH Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. At talakay po natin tungkol sa mana ng ampon. At saka noong maaring manahin mula sa ampon. No? Again po, kapag ka po ipinaampon, especially dumaan sa legal na proseso ang pagpapaampon, nase-sever. Ibig sabihin, napuputol na po ang relasyon ng batang ipinaampon sa kanyang biological parents. And therefore, hindi na po siya compulsory heir o hindi na siya magmamana mula sa kanyang mga biological parents, in the absence of a valid will. Ibig pong sabihin, pwedeng wala na silang mana dahil hindi na sila compulsory heir ng kanyang biological parents, magmamana lang, mula sa biological parents or vice versa kapag ka po merong will. Dos Compañeras. Ang default dahil for all intents and purposes itinuturing na legitimate child siya nang nag-ampon sa kanya, siya ay compulsory heir na ng kanyang adopting parents. Dos Compañeras. Before we pass for commercial, meron tayong question, Attorney Cam. Ito, meron po bang mamanahin ang hindi tunay na anak pero siya daw nagpalaki mulat sa pool? Siya'y pinalaki mulat sa pool. At nagkaroon na ng asawa at nagkaroon ng mga kapatid. Ang tanong, okay naman daw yung samahan nila, namatay yung tatay at merong lupa ang tatay. Mapapasama din ba ang unang anak-anakan? Ayan. Sabi nga ni Panyera kanina, ito kasi, yung anak-anakan, ito Ano by ba simulated ba yan? Kasi kaya ito kinupkup lang. Kasi pag simulated nga, sabi nga ni Panyera, at hindi naman siya Hindi question. Walang problema. Pwede. Ang problema kasi kung walang papers, Panyera Oo. Talagang Like, kinupkup lang. Oo. Mukhang tatagilid kayo doon. Pero at least maganda ang inyong samahan. Kung halimbawa naman, ibenta yung property at bigyan siya ng share, wala naman pong problema yun. Ang magiging problema dyan, Attorney Cam, kung hindi magkakaroon ng bentahan, tapos hahati-hatiin nila. Yes. Lalabas po kasi na magkakaroon ng donasyon doon sa a stranger for this purpose, a stranger siya doon sa transaction dahil hindi naman siya compulsory heir. Ayan. Dos Compañeras. Bago ko sagutin yung question ni Miss Adi, merong question dito. Automatic po ba na magmamana ang asawa na nakalagay sa titulo ay married to? Kasi namatay yung nakalagay na anak na kung saan ito ay ipinangalan lang para protektahan ang titulo at ang tunay na may-ari o binigyan ng pribilehiyo ng lupa ay yung mga magulang. Dos Compañeras. Ito po ang kahalagahan ng pagkakaroon or pagtatama ng record. Anong ibig sabihin nito? Kung kanino yung may-ari or kung sino yung may-ari, sa kanya dapat na nakapangalan yung property, hindi po pinapangalan kung kani-kanino. Kasi ito po yung malaking problema kapag meron pong namatay. Lalo na kung ang mamatay po ay yung
tao kung kanino ipinangalan yung property, samantalang hindi naman siya ang nagmamayari. Maliban na lamang po, no, kung meron pong valid trust agreement na na notaryado, in which case maari po itong habulin. But no, dahil nga po nakapangalan dun sa isang sa anak, no, at may asawa na yung anak, no, at ito po ay lumabas na binili kahit pa ito ay prior to the marriage, ang magmamana po nito ay syempre yung asawa at yung kanilang anak. Kung wala namang anak yung asawa at makikiparte 50% yung mga magulang. Pero hindi na po masosolo nitong mga magulang na siya sanang totoong nagmamay-ari ng property. At nag-automatic na magmamana yung asawa dahil siya ay concurring compulsory heir sa ilalim ng batas. Dos Compañeras. Si Susan Lara, ang question niya, yung pong naiwang lupa ng lolo nila na ibinigay sa 2 anak na babae. Okay. Ngayon, namatay yung isang kapatid na meron daw pong 3 anak. Okay. Yung bang 3 anak at tiyahin ang maghahati-hati sa lupa? Extrajudicial settlement po bang dapat gawin para sa hatian? Okay. Yun yung first question niya, may second question siya. Sa second question niya, yung isa nilang kapatid ay pinaampon sa iba, karapatan ba rin niyang magmana sa tunay na ina? Okay. Doon sa first question, no, tama po, no, sila po yung magmamana, yung tiyahin at yung mga pamangkin. Pero tandaan, ang sharing po ay per capita at saka per square piece, no? Ibig sabihin yung lupa ng lolo, divide niyo muna sa 2. Yung kalahati doon sa tiyahin, yung kalahati, yun yung paghahatian ng 3 mga anak. So, per capita, per square piece. Per no? square piece, mas maliit kapag per square piece. Dahil umaangat lang sila doon sa share ng isang tagapagmana talaga. At doon sa katanungan, yung isa daw ay pinaampon sa iba. Karapatan din ba niyang magmana sa tunay na ina? Yes po, no? So, nagmamana rin po yung inampon. Ayan. O kung ipinampon sa iba, Attorney Cam, at legit ang pag-aampon at walang will, ay hindi na siya magmamana sa kanyang biological parents. Ano yun, Panyera? Kasi parang sinasabi mo dyan, pinaampon. yung isang pinaampon sa iba? Oo. Or inampon niya? Pinaampon sa iba yung So, pinaampon sa iba, yung pangatlong tagapagmana, hindi na siya tagapagmana ng kanyang biological parents. Pero magmamana siya doon sa nag-ampun sa kanya. Because again, no, nasi-sever, napuputol yung relasyon ng biological parents at saka ng anak na ipinaampun. Eto, kung halimbawa po, no, na hindi naman po valid yung adoption. Simulated po, ito yung sinasabi natin na sinunod lang, tapos di naman po dumaan sa adoption process. O kaya pinakupkop na walang papeles. So, siya po ay magmamana pa rin sa biological. So, kasama pa rin siya sa hatian. Ang problema dyan, kung meron siyang papeles, yung simulated, so it will go to court. Kasi kung yung 2 natitirang tagapagmana, compulsory, ay hindi na po siya. Tingnan nyo, wala na, iba po ang magulang niya on record. And ikaw na ipinampun, na simulated ang birth, you will have to go to court para questionin itong, para i-assert ang iyong karapatan. Dos Compañeras. Kaya ganon yung kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso at yung pagtatama ng mga record. Iba rin kasi, Panyera, yung iba ang ginagawa, no, kahit may record na, no, may birth certificate na, ipapakuha pa rin ng ibang magpapa-delayed registration. So, 2 na ang parang kanyang Alice birth Go. Tama. Ito, ihabol ko lang kasi question nito. May age limit ba yung adoption? Unang-una, nagkakaroon ng age limit or kailangan requirement na at least 18 or 16 or 18 years old. I will have to check on that. No? 16 or 18 years old ang dapat na gap ng nag-aampon sa inaampon, no? Kung ito ay hindi related o hindi magulang ang mag-aampon kasi 'di ba, again, pwede mong ampunin ang iyong illegitimate child, no? So hindi mo kailangan na magkaroon ng malaking age gap. Now, ngayon, may pagkakataon na ito ay hindi mo kaano-ano. 'Yon ang subject doon sa
age gap requirement. Ngayon, sabi niya, my uncle had an illegitimate child before marriage. Tapos wala silang anak ng wife niya. Can he still adopt his child kahit na nasa 40 na? The answer is yes. Meron pong adult adoption na tinatawag. And if tito can't adopt, if mamatay yung tito ko, may habol pa ba ang pinsan ko sa mga properties niya, or tita will be the sole heir? The answer is, may habol pa din. Take note, kung halimbawa ang isang illegitimate child, ay nag-survive with the spouse noong namatay, ibig sabihin, at yun lang ang natitira, ang hatian ng illegitimate child at saka ng spouse ay 50-50. Ngayon, kung buhay pa yung magulang ni tito, tapos meron siyang asawa at wala siyang legitimate na anak at meron siyang illegitimate child, ang mangyayari 50% kay magulang, 25% para kay asawa at 25% kay illegitimate child. Kahit anumang sitwasyon, hindi maaring mawalan ng share ang illegitimate child. Naiiba lang ang mekanismo, ang resulta kapag inampun niya ang kanyang illegitimate child. Because, pag inampun niya ang kanyang illegitimate child, wala nang mamanahin sina lolo at lola, wala nang mamanahin ang magulang nung namatay. Ang magmamana lang, maghahati sa mana ay ang anak na naging legitimate because of the adoption at ang asawa. So mag-50-50 sila. Dos Compañeras. Sa tanong na, Attorney Cam. Sa tanong na, true or false, nananatiling compulsory heir ng biological parents ang anak na ipinaampon Ang sa iba? daming sumagot ng true. The answer is false. Again, napuputol po ang relasyon ng ipinaampon at ng biological parents. At nagmamana lamang sila kapag meron pong will. Dos Compañeras. Pag kinailangan na po ng will, ibig sabihin hindi siya compulsory heir. Yun po ang palatandaan doon, Kasi kung ito po ay compulsory heir with or without will, magmamana pa din. Dos. So ibig pong sabihin the biological parents ay hindi na niya compulsory heir ang kanyang batang ipinaampon. Dos. Noon, Attorney Cam, pwede kang magmana kahit walang will, pero ngayon ibang usapin na. Kaya dati sabi natin napakaswerte. Ngayon ibang usapin, Dos Compañeras. Anyway, antabayanan po ang susunod na programa at ang nanalo tonight, ang sagot niya ay false kasi napakaraming sumagot ng true. Jessie May ng Antipolo City. Congratulations sa iyo. Antabayanan pa ang inyong premyo mula kay Attorney Cam o mula sa ating himpilan, care of Attorney Cam. At antabayanan pa ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Magsama-sama po ulit tayo bukas, same time, same station, same channel. Nakasama po natin sa kabilang side si Het Del Moro. Kami naman po ang mga panyaran ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos